Mga kapuso, meron ba kayong kaibigan na matagal nyo nang hindi nakikita? Baka ito na ang time para sila'y muling kamustahin. Katulad ng viral photo na ito kung saan makikitang magkausap ang isang sorbetero at ang customer nitong sakay ng kotse. Seeing my dad sit with his old coworker whom he hadn't talked to in 10 years with no communication. Pero ang dalawa pala, matalik na magkaibigan noong kanilang kabataan na muling pinagtagpo makalipas ang 2 dekada. The moment he saw my dad, he was so shocked and the first thing he said was, "You've really made it big." Basta. Long time. At ang muli na nga nilang pagkikita, isang sorpresa ang naghihintay. Salamat kaibigan. Ihag ko to kasi sobrang love ko to eh. Isang kwento ng hindi inaasahang reunion ng 2 magkaibigan ang aantig sa ating mga puso. Nitong Agosto lang, ina-upload ni Monarch ang litrato ng kanyang tatay na si Nikki. Katabi ang ice cream vendor na si Michael. Ihahatid po sana dapat po ako sa school po. Nung nag-park po si Papa po sa gilid, may napansin po si Papa ang ice cream vendor po. Nakaganto po siya, tapos tinitingnan niya po. Sabi niya po, parang kaibigan ko to ah. Ay, ice cream, dalawa. Tol, kumusta? Ano pala yan? Ang 2 lalaki pala sa viral photo na ito dating magkatrabaho at magkaibigan na mahigit 20 years nang hindi nagkita. Kaya naman ang mga netizen natuwa kahit magkaiba ng araw ng estado sa buhay. Ang tunay na magkaibigan hindi nalimutan ang isa't isa. Masarap talaga na kahit anong estado ng buhay ang marating natin, yung tunay na kaibigan, ipagmamalaki pa rin tayo. Sweet friendship. 1998 daw nang unang magkakilala sina Nikki at Michael sa bigasan sa Pasig kung saan nagtatrabaho sila bilang kargador. Umabot kami ng 3 to 4 years doon sa isa pong tindahan po. Doon kami nagsimulang nagkita. 2 to 3 a.m. Gising na kami, nasa palengke na kami. Before mag 4 a.m. nandun na kami hanggang alas 8 din ng gabi. Wala pong naisip na apply trabaho kasi wala pong natapos. Pinatiyagaan ko na lang yung kargador para mabuhay. Mahirap man daw ang trabaho sa bigasan noon, kinakaya dahil naging kasangga ang isa't isa. Kami ni Michael, magkasama nagkain. Sabay-sabay talaga kami yan. Konting inom lang. Tapos kwento-kwento, yun na. Ay mabait po, walang masasabi kasi sama-sama kami nun sa pagtulog, sa kung araw-araw kami nagsasama, wala kaming away. Pero matapos ang 4 na taon, ang kanilang pagkakaibigan naudlot. Nang si Nikki pinaalis ng kanilang amo. Dahil naging kasintahan nito ang isa nilang katrabaho na si Lisa. Siyempre po malungkot kami, malungkot ako eh. Ang kaibigan ko wala na. Simula noon, ang 2 nagkaroon na ng sari-sariling buhay. Si Nikki nagtrabaho sa tindahan ng halaman. Nagsumikap at natuto sa mundo ng landscaping. Hanggang sa unti-unting nakabangon sa buhay at nakapagpundar ng sarili niyang negosyo. Habang ang nobya niya nakasama noon sa bigasan, misis na rin niya ngayon. Malaki ang nagiging agwat, mami. Kasi ngayon, kung anong gusto ko mabili, mabili ko na talaga. Noon talaga kung anong gusto kong bilhin, hindi ko mabili. Hanggang tingin lang po kami noon. Masaya. So yung mga anak ko pagka napapaaral ko naman ng tama. Umayon man daw ang gulong ng kapalaran para kay Nikki. Ang kaibigan niyang si Michael, patuloy na lumalaban at gumugulong para sa kanyang mga anak. Nakikitinda lang kami ng ice cream. Yung puhunan nila, babayaran namin yun. Pag simula ako alas 9, uwi ko alas 6 ng hapon. Nahihirapin din po naman pero kakayanin kasi paalang-alang sa pamilya ko na mabubuhay sila. Mula nang iwan ng kanyang kinakasama noon, naging single father na siya sa 2 niyang mga anak. At nakikitira sa pabrika na pinagtatrabahuan niya ngayon. Minsan 500, minsan pag umulan wala. Yun po ang buhay ng ice cream. Pag umulan, walang kita. Marangal naman ang trabaho namin. Mahalaga, kumakain yung pamilya ko na araw-araw 3 beses. Dahil din sa hirap ng buhay, ang isa niyang anak na nasa kolehiyo na sana, tumigil na sa pag-aaral. Gusto ko pa college yung anak ko eh. Kaya malungkot po ako nga hindi ko kaya bigay sa kanila. Hindi kaya na ng presyo ng college. Pero ganun pa man,
Si Michael hindi tumitigil mangarap. Sabi ko sa kanila, mangarap lang tayo basta andyan yung Panginoon titingin sa atin. Kahit mahirap tayo, kung mangarap ka, makakarating ka dun sa pangarap mo. Kaya nang makita raw ni Michael si Nikki, laking gulat niya sa narating ng kanyang kaibigan. Nakita ko yung mukha niya. Ikaw pala yan, Nikki. Ano, kumusta ka na ba? Yung mayaman ka na ata kasi may sasakyan ka na. Sabi naman sa akin, konti lang naman, hindi naman mayaman. Masaya ako, nakita ko pa best friend ko. Siyempre mo masaya ako kasi nauna din sila. Sa loob ko, sana ganyan din ako. Balang araw. Mangarap lang ako, baka magkakaroon ako ng ganun. Naging mabilis man daw ang kanilang kwentuhan, masaya si Michael na nakita niya muli ang kanyang kaibigan. Kaya naman ngayong araw sa Good News, si Nikki sorpresang bibisita ulit kay Michael. Kasama pa ang kanyang pamilya. Opo. Basta. Long time. Ano? Buhay, silbitero pa rin. Ito anak ko. Konti habang... O ito, misis ko. Ito pala yung anak ko. Si Pib. Nikki, kay pikit niya. Ito yung bunso ko. Hi. Gris. Oo. Ako, nagulat nga ako sa'yo. Sabi ko, nagkita tayo one time. Sabi ko, pasyal kita minsan di ba? Kaya ngayon, ito na gano'n natin. Tigma mo kung masarap ha. Pag hindi masarap, sulit mo sa akin. Si Michael, may palibreng ice cream pa para sa buong pamilya habang nagkikwentuhan. Ito si Lisa, di ba kasama natin dati? Akala ko nga, hindi kayo nagtuluyan eh. Yung pala, tilanan mo pala yan. Pala galit na galit sa'yo si boss. Hindi pa tapos ang sorpresa dahil si Nikki may good news para sa kaibigan. Kung once na yung anak mo mag-aral pa, sabi mo na sa akin. Plano naman namin ng misis ko na gusto mo lang siyang paralin ha, kasi willing kami magtulong. Thank you po. Ay, sige. Basta lagi nyo lang malin yung tatay nyo. Kasi siya lang nag-iisa. Salamat kaibigan. Ang tunay na kaibigan, mahirap na nga raw matagpuan. Pero kung ito ay tunay, mawalay man, mananatili itong matibay at kailanman ay hindi ito malilimutan. Ihag ko to kasi sobrang love ko to eh.